Simulan ko lang po doon sa ginawa ninyong inspection dito po sa Oriental, tama ba? Mindoro? Mindoro. Opo. Opo. Ano na po ang update dyan? Balita ko mukhang tugma po yung observation assessment ninyo kay Governor, no? Opo, ano po, no? Salamat po tayo kay Governor Bons Tugor. Pinakita po niya sa atin itong iba't ibang mga proyekto na dapat sana ay makakatulong sa mga kababayan natin doon sa pag-prevent ng baha, no? Pero nangyari, nakasama pa, no? So meron po tayong dalawang proyektong nakita. Actually, yung isang proyekto nakita natin, yung ibang proyekto, dapat nandun pero wala tayong nakita, no? Kasi klarong ghost project yon. So, ano po, no? Kinuha na ho natin yung detalye, kukunin natin yung mga iba pang mga documentary evidence. At kung ano po ang ginawa natin itong nakarang araw, kahapon, na nag-file po tayo ng kasama ng COA ng kaso sa Ombudsman, ganun din po ang gagawin natin dito sa proyektong ito. Ano po no? Kailangan po ito project per project, iisa-isahin natin at pagka nakita natin na ghost o napakasama ng pagkagawa, kailangan po natin umaksyon. Yun po ang kabigin-biginan ng ating Pangulo. Pero habang sinisiyasat pa po natin yung buong kwento dito po sa Oriental Mindoro, ano po yung mangyayari doon sa project? Yung pong project na ongoing, ang request ni Governor Dulor kanina ay kung pwedeng ipatigil muna yung construction kasi hindi sila kampante dun sa pagpapagawa, no, nung ongoing project, no. Kaya hindi sila kampante dun sa methodology na ginagawa ng contractor. Kaya magkakaroon po ng 1 week na assessment, no, ng DPWH region. Nagpalit na po tayo ng tao doon. Bago na po yung mga tao doon. Hindi na po ito yung mga dating nag-implement itong proyektong to. Kasama ng probinsya at ng LGU. Sila po ay titignan nila i-assess nila yung proyekto at titignan nila kung anong pinakamaganda moving forward para matapos yung proyekto. So, yun po ang mangyayari muna doon habang sinisiyasat natin yung mga dokumento at saka yung mga valuation dito sa mga proyektong to.